Pilipinas ang oras, 11 minuto makalipas ang alas 8. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. They will not be spared. All right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Damdaming Bayan. Walang sasantuhin. Ito yung binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahapon po yan sa kanyang press conference. Kaugnay nga po ng investigasyon o yun pong binuong Independent Commission for Infrastructure, nabubulol ako o ICI po. Ito yung komisyon na tututok para po imbestigahan itong mga umano'y maanumalyang proyektong pang-infrastruktura at lalo na po yung mga flood control projects sa buong bansa. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay binigyang diin na walang kamag-anak, walang kaibigan at walang kaalyado. At kung sila ay mapatutunayang sangkot o may kinalaman dito sa mga kalokohan, lalo na po sa mga ghost projects, ayon sa Pangulo, they will not spared. Hindi sila ligtas, walang takas. Ano ba to? Hindi sila sasantuhin. So kung kayo ay sangkot, kahit kayo ay kaalyado, kahit kayo ay kaibigan, kayo po ay mapapanagot. Damdaming Bayan. At matatandaan po natin, una na nga pinangalanan yung magiging miyembro nitong ICI, si ang chairperson po si Justice. Ano nga yung pangalan ni Justice? Nakalimutan ko. Si Justice Reyes. Ano ba pangalan ni Justice Reyes? Jackie. Nako'y nagkaka-amnesia sa umagang ito. Inaantok pa. Andres Reyes. Ayan. Siya po ang mamumuno ng ICI. Siya po ang magiging chairperson. At ito pong komisyon na ito ay tututok sa lahat ng mga proyekto ng gobyerno na may kinalaman sa infrastructure sa loob ng sa nakalipas na 10 taon. At ang mga miyembro po ay of course ang dating DPWH Secretary si Rogelio Babes Singson. Siya po ay commission member, and of course isa pa pong member ng komisyon ay si Rosana Fajardo, which is from SGV and GOCO naman po. At ang magiging special advisor and investigator si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, na ipinaliwanag po ng Pangulo kung bakit special advisor and investigator po siya. Ito ay dahil hindi naman po niya pwedeng iwanan ang kanyang obligasyon at hindi din po niya iiwanan. Nilinaw po ni Baguio City Mayor Benji Magalong na hindi po siya nag-resign bilang alkalde ng Baguio dahil siya po ay special advisor and investigator at hindi naman po niya kailangang mag-resign at sabi nga po niya ang kanyang
trabaho bilang mayor ay magpapatuloy. Kaya sa mga lumalabas na balita, wag po kayong magpapaniwala. Hindi po yun totoo. Siya po ay mananatiling mayor ng Baguio City. Pero abangan natin kung ano nga ba ang mga susunod na mangyayari. Ano na ba at kailan ba sisimulan ang arangkada ang investigasyon ng independent commission na ito na binuo ng Pangulong Bongbong Marcos. Daming Bayan. Ito po si Sister L. Elaine Apit at welcome po sa aming programang Damdaming Bayan with kay Mayor Deo Macalma. Magko-commercial break muna tayo sa ating pagbabalik. Nandito na po ang Mayor ng Star City na humahabol. Ito po si Sister L. Elaine Apit, Pilipinas. Ang oras, 16 na minuto makalipas ang alas 8. Ang oras na yan. Jerry Orbos, kapag ka ba ikaw ay nagpatayo ng simbahan, ay sigurado ka nang mapupunta sa langit? Kasi meron po isang district engineer po mga kuya, mga ating ng DPWH, abay nagpatayo ng simbahan para sigurado na raw sa langit. Ayan. Pinagtatawaran naman siya ng kanyang mga kasamahan. Luko-luko ka ba? Abay, sa checkpoint pa lang ni San Pedro, hindi ka na aabot doon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pero Bishop Joel Porlares, Bishop Buddy Ballesteros, at Bishop Ephraim Pahutagana, nakabawas nga ba ng kasalanan? Kapag ang isang taong makasalanan ay nagpagawa ng simbahan? Oras ganap ng alas 8:20. Daming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Kang hihikab-hikab na ganyan. At naman po si Sister L. Elaine Apit, of course. Good morning, Lakay. Kitang-kita ka sa TV. Hindi naman Good morning, Lakay. Bakit ka late? Kasalanan to ni Net Kaka-Netflix mo yun. Ay, nako, Father Alan Cortez. Ayan, nakatulong nga po ba pagka nagpatayo ka ng simbahan? Ayan. Baka nga magalit pa si Lord Sabi niya, di ba sabi Lakay, huwag gagamitin ng pangalan ng Diyos sa mga ganun bagay. Mamaya ate, special na balita, ayan, na district engineer, ayan, na nagpatayo pa ng simbahan, ayan, para daw makabawas-bawas ng kasalanan. Pero sabi niya, para sigurado na ako sa langit. Ay, nako, Diyos niyo, Mario. Ayan, ay, nako talaga. Pero ayon sa aking bubit, Miss Let mula sa Malacanang, abay, mukhang may masasampulan na. At ang unang masasampulan na Sister L. Sino Lakay? Ay nako, yun daw epicenter ng anomalya ng flood control Grabe project. Grabe na epicenter, para Lindol ito Lakay. Kaya nga, description ng bubit natin sa Malacanang ha? Lindol. Ayan, dyan sa epicenter ng anomalya. Ayan, sentro. Yung pinuntahan mismo ng Pangulong Marcos na ghost. Ayan, ghost project. Ayan, kaya siguro yung mga involved dyan magtago-tago na kayo. Daming Bayan. Oo nga, andyan pa ba yung mga involved sa ghost projects dyan? Secretary Vince Dizon, baka mamaya sakboying nakalabas na sila, ha? Ayan, ay nako talaga. Maganda umaga Pilipinas, ako po si Deo Macalma. At welcome sa ating programang Damdaming Bayan. At alamin na nga natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ang latest? Mula kay Pangulong Marcos na tinawag ang mga magnanakaw sa gobyerno na balasubas. Ayan. Deserve. Ayan. Deserve. Nobody will be spared. Aba, tignan natin, ha? Tignan natin kung nobody ba talaga. Pero si Miss Let may meme na to. Ano? Ganon? Anong meme niya? Mamaya ko na ikukwenta sa'yo Lakay. Baka ayaw ni Miss Let i-share. Okay, sige. Ayan, alamin muna natin ang latest mula sa Malacanang. Ambag ng GOCCs. Ano nga ba itong mga government-owned and controlled corporations? Sakitan ng bansa at paghatid serbisyo publiko. Kikilalanin ng Malacanang. Aba, sino ba itong mga GOCCs dito, ha?
Kasama ba rito ang PAGCOR, Chairman Altenco? Ayan. Kaya ba iniintrega ng PAGCOR sa Kaban ng Bayan? At Chairman Judge Ombudsman Felix Reyes. Akala ko naman nawawala ng kumakapit pa ba si Judge Lakay? Mukhang hindi nawala ng pag-asa si na Judge Felix Reyes, Chairman Bede Epres, Goyang. Ayan. Habang may buhay daw kasi may pag-asa. At siyempre si Justice, ayan. Justice Sam Gaerlan ng Supreme Court. Kasi kinasuhan na naman si Boying sa ombudsman kahapon. Nagulat nga ako, Lakay. May kaso na naman pala siya. Loko-loko din si Attorney Ferdinand Topacio talaga. Okay, Attorney Ferdinand Topacio, ayan, kumusta ka na? Kumusta ang chuching natin, ha? Alamin natin ang latest mula sa Malacanang, arrest number 14. Ayan, mukhang ang sipag-sipag ng presidente ngayon, ha? Mukhang uminom siya ng N plus gold, ha? Arrest number 14, Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest? Let. In fairness naman Lakay kay Presidente, marami talaga siyang ganapan. Ayan, at ngayon nga ay makikibahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Government-Owned or Controlled Corporation or GOCC Day na gaganapin sa Malacanang. Ang GOCC Day ay pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng GOCCs at lalo na sa pananalapi ng bansa. Malaki ang ambag ng mga GOCC gaya na lamang ng PCSO at PAGCOR sa dagdag na kita ng gobyerno. Nakatutulong ang pagre-remit nila ng dividendo para makamit ang strategic fiscal target na nagpapababa ng budget deficit at utang ng bansa, gayon din sa pagpapanatili ng government investment sa infrastruktura at mahalagang social services. Lakay hindi bababa sa 6 na po yung mga GOCC batay dito sa listahan ng Department of Finance. Sa mga GOCC, sino ang pinakamalakas kumita mag-entrega sa gobyerno? Hindi natin masyadong naririnig yung iba Lakay kasi ang palaging nasa halimbawa sa mga social services, bidalag kasi dyan PCSO talaga at PAGCOR. Ayan, sino ba mas malaking iniintrega? Ha? Si Chairman Altenco ba o si GM Mel Robles? Ayan, si First Lady. Tahimik ang First Lady Bossing, ha? Ayan. Okay, pero palagi ko mas malaki ang PAGCOR, ha? Kasi ang laki ng contribution ng mga taga-DPWH at sa mga contractors. Dami nagsusugal sa mga casino. Tsaka billion. Kahit pala yung mga Lakay, yung ibang mga ini-investigate na ng DILG, mga mayor daw na din susugal. Pati mayor, ha? Ayan. Actually, hindi lang mga mayor. Ayan. Pati yung iba Lakay. Nga pala, meron pang lady mayor sa Bicol na halos dyan na yata nakatira sa City of Dreams. Ayan. Sa Bicol? Kilalang kilala ito dyan sa mga yung mga high rollers dyan sa ha? Seryoso, dyan sa Lakay? City of Dreams. Ayan. Ibulong mo na nga yan kay Secretary Remulla. I-follow up natin yan. Ha? Ayan. Okay, so sa Malacanang gaganapin ito, Miss Let? Oo, Lakay, alas 9 ngayong umaga. Ayan. Okay, so kailan mag-a-appoint na ombudsman? Iniintay pa natin Lakay. Ang sabi ni Presidente dati ay hanggang matapos yung proseso, although siguro hinintay niya yung shortlist Lakay. Ayan. Sige, balikan na. Kaya lang sumasakit na ito ulo ni Sec Boying. Sabi ni Secretary Boy, hindi yata ako tatantan. Hindi ako tatantanan dito, ha? Lalo yung presidential sister na yan. Mukhang si Senator Amy Marcos ang tinik sa lalamunan ng DOJ Secretary. Okay, sige, abangan natin yan, Ms. Let. Yung ibang aplikante, hindi dapat wala ng pag-asa hanggat walang napipili si Presidente. Ayan, sabi ko nga, gayahin yung sikreto ni Justice Roberto De Quiros ng Court of Appeals. Ayan. Every Friday nasa Quiapo yan. Quiapo Church. Sisimba ayan. Malaking tulong yan, Miss Let. Ayan, yung pananampalataya natin sa may kapal kay Lord, kay naman Lakay, di ba? Sa mga nagbabar exam, sa mga nagbobote, yung mga simbahan, di ba? Yes. Na pinagdarasalan nila. Ayan.
Okay nga Rod, maraming salamat Miss Lat. Good morning, ito sila Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Lat Narciso mula sa Malacanang. Ito nga pala Sister L, ha? Abay, yung palang isang controversial na district engineer. Walang ano, ha? Bakit? Abay, nagbabalak pang tumakbong congressman sa susunod na eleksyon. Talaga? Ang kapal naman. Kasi Lakay, may funds na siya. Ayan. Nakapagsubi na eh. Yes. At ito, ha? Ang katatapos na eleksyon sa 2028 pa ang eleksyon na Sister L. Yes. Abay, nagpaparamdam na may mga tarpaulin na siya dun sa kanilang distrito, sa kanilang probinsya. Seryoso Lakay? Yes. Grabe naman yun. Tatakbong congressman, ayan, naka-ready na, ha? Ayan. Kaya alam mo di na mangyayari yung pagiging congressman na baka mayor lang. Ayan. Bakit? Magiging mayor siya sa city jail. Damdamin Bayan. Ito ba yung Alin, nakakulong sa Senado ngayon? Iba? Secret mamaya. Mas politiko yata yung isa. Ayan, ay parang kilala ko to. Ganun ba? Ito ba yung nanonood ng basketball na nakaraan? Ayun namang atay din ng ganyan. Damdamin Ay, walang atay din. Kumusta ka na, Congressman? Ayan. At yung isang senador naman, aba... Bakit? Aba, mukhang... Ang dami namang kanta ng bubuit mo ngayon. Alam mo naman parang feeling ko, malaki-laki ang kitaan ng bubuit mo. Ganado eh. Oo nga Ito nga puro puro antape ngayon ng mga taga DPWH na bugbog na ang ahensya Kawawa naman dahil dun sa mga tao. Abay, mula nung naging controversial ang mga district engineers, Sister Ella, abay, kaliwat kanan ang mga nagre-report sa akin. Ito si kapitbahay, ganito. Ayan, oo. Abay, may nagpatay pa ng poso rito sa amin. Grabe. Ayan, sige, babalikan natin. Stand by, Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Ayan, kumusta ang away ni Senate President Tito Sen at Senator Bato de la Rosa? Ay, oo nga. Napanood mo pala yung video, Lakay. Ayan, at yung away din sa Kongreso. Luko-luko rin itong si Congressman Kiko Barsaga. Luko-luko rin itong batang ito. Apay pasukin yung kwarto ni Congressman Sandro Marcos. Sandro Zamora to. Sandro Marcos, Lakay. Sandro Marcos. Biglaan nilaki yung pinto. Akala doon nila maghahamon ng away. Tapos anong sabi, Lakay? Anong sabi? Ano nga ba sabi niya? Ayan. Ano ba? Magsiupo ba o magsitayo? Magsiupo kayo. Alang nga talaga buhay. Kanya-kanyang karakter. Pero naglabasan yung kanyang mga mga video. Lakay. Marami siyang video. Actually, Lakay, nung during campaign period, lagi kong tinitingnan yung profile niya kasi nga medyo na-curious ako na kasi tumatakbo nga ang congressman. Tapos yung video ay parang sabi ko, nagmamiyaw-miyaw kasi siya sa mga video, Lakay. Kaya sabi ko, na-curious ako, in-stalk ko yung profile niya. So, alam ko na kung ano yung mga pinopost niya sa social media. Ito nga ayan, wag mong gagayan to Attorney Samaniego, ayan, Nabol Nelson Yao, ayan. Bakit? Attorney Amir, ayan. Abay, mantang mo isang video nakita ko dito kay bilib na sana ko dito sa batang ito. Kasi sabi mo matapang nga Bakit matapang ng batang ito? Kaya nagahamon kasi. Habang tumatagal lumalabas pagkaluko-luko tong batang ito. Abay, nagpako ng video. Ayan, dami-daming chiching. Akala mo siya? Akala mo siya si sino? King Solomon. Napapaligiran. Meron nga isang video din sa litrato ano ba yun? Kuyukot tuloy. Ano kuyukot? Aga-aga lang kaya? Parang sa wrestling ba? Ayan, diba sa wrestling iniipit yung leeg ng kalaban? Ayan, parang gano'n, parang mixed martial arts.
MMA. MMA. Ganun, no? Alang itong batang ito, ha? Ayan. Kakaiba no, lakay. At hindi lang isa, ha? Not once, twice, thrice. Apat pa yata. Alang, marami yan, lakay. Marami ba? Kung active ka lang sa social media. Nung campaign period, marami. Ganun ba? Sama ko yan. Sa Pegasus ba yan? Ay, hindi ko alam yun, lakay. Huwag mo ko tanungin doon. Sandali lamang, Raymond Dadpa, assistant by man ng Milk Rigunan, Senator Robin Padilla. Aba, nakahandang mag-resign sa ngalan ng Islam. Allah, bakit isinasama ang Islam dito, Senator Robin, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, mapiya mapita. Ayan, wala man lang daw nagtanggol sa kanya sa Senado. Ha? Bakit? Ano bang ginawa ni Senator Robin Padilla? Bakit wala man lang nagtanggol sa kanya sa Senado? Ha? Baka yung lakay, yung nag-viral. Alin nag-viral? Yung nag-viral na nilabas ng isang media din ang naglabas. Ano yung, na naka-dirty finger daw habang na national anthem sa Senate, lakay. Akala ko. Yung pala niya, lakay, ganito. Ano ibig sabihin parang sa Islam pala yun, lakay. Parang si Allah first. And then country next. Parang ganon. Ganun ba yun? Ganon yung sign niya, lakay. Yung parang number 1 pero nasa dibdib. Nakaturo sa taas. Pero sa dibdib. Ayan. Tas pagka nasa side, lakay, hindi masyadong halata. Akala yata naka-middle finger siya. Ayan. So, nag-trending yun, lakay. Pero nakita ko rin, sabi ko, naka-dirty finger ba siya? Oo, pero hindi naman, lakay. Talagang may mga shot, may mga video na kitang-kita na nakaganito siya. So parang baka yun, inassume ko lang, hindi natin sure. Yun ba yun? Pero naglabas na ng statement kasi Senator Robin na parang nakakatampo naman daw na ganun yung walang nagtanggol sa kanya. Yung ganun. Akala ko naman yung kita ang putotoy. Daming bayan. Ito naman, September na. Ang tagal-tagal na nun eh. Ganun ba? Di ko alam yung mga issue kay Senator Robin eh. Ang tagal na nun, yung sa live selling niya na may sumilip. Ayan. Live selling pala ni Mariel. Ganun ba yun? Nalala ko tuloy yan. Oras, sandali namang Raymond, standby Giselle Ricafort. Ito talaga sila kay standby man ang Milk Rigunan. Ayan. Kung seryosohin natin mga problema ng bayan ngayon, naku, maluloko tayo, masisira lang araw natin. Yes. Ayan. Gawa na lang nating humorous itong mga walang hiyang mga ito. Itong mga sugapang balasubas na to. Ayan, itong mga magnanakaw na sabi ng presidente, balasubas. Daming mga sila, lakay, may mga Latin honor, mga magna. Ganun ba? Nakaw. Magnanakaw, ay naka talaga, oo. Standby Raymond at Pras, standby Brad. Yan. Standby man ng Milk Rigunan, standby Giselle Ricafort. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Justice Sam Gaerlan. Ayan, may pag-asa pa. Kapit lang. Oras, Mr. General Edwin Ernie. Ganap ng alas 8:36. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Ilang days before Christmas, Sister L. 100 days, lakay. Yes. 100 days na lang. Saktong 100 days, lakay, ay Pasko na. Kaya Merry Christmas, Ninong Lakay Deo Makalma. Ang aking pong pamasko mo sa akin ay iabot mo na lang. Huwag kang mag-alala, email ko na lang sa'yo. yan. Nandito na ako, i-email mo pa.
Dapat huwag akong paalalahanan mo. Sino? Ang paalalahanan natin ang mga employers. Ayan. Tama. Yung mga employers. Yes. Don't forget, 13th month pay. Yes. At baka naman pwedeng may bonus din. At siyempre, lalong na yung mga malalaki ang kinikita, ha? Yung mga bilyones, ha? Ayan. I-share po ang inyong blessing sa ating mga empleyado. Di ba? Daming bayan. Sanda, teka muna, si Raymond ba o si Professor muna, ha? Si Prof muna. Baka nandiyan na si Prof Lakay. Nasa ating linya po mabigyan. Ito po ay kaugnay sa rally, malaking rally na gagawin sa September 21. Anniversary ng martial law. Ayan. Proclamation of Presidential Decree number 1081. At bilang pagkundina po sa mga nakawan sa kaban ng bayan. Nasa ating linya, ito ba yung 1 trillion peso rally? March, Lakay. Trillion peso march. Yes, Ayan. Saan ba sila magmamarcha? Ayan. Kaya lang dalawa yata ang venue. Meron sa EDSA Luneta, at Luneta. Tsaka sa EDSA Lakay. Ayan. Nasa atin yan si Professor David Michael San Juan. Ang ganda ng pangalan niya, Lakay. Pati yung last name. King Santo. David Michael Angelo St. John. Ayan. Saint John, may diba? Saint Michael pala, Kay. Ayan. Oo nga, puro santo. Saint Michael, Saint John the Baptist. Ayan. Ng taong bayan, ayaw sa magnanakaw at Abusado Network Alliance. Or tama na. In short, tama na. Ayan. Sobra na. Ayan. Palitan na. Sabi, iba yun. Iba yun. Ayan. Iba yun. Iba pala yun. Professor San Juan, sir. Magandang umaga sa inyo, Prof. Good morning po, Prof. Magandang umaga po sa inyo, Kadeyo, at sa lahat natin pong tagapakinig. Opo. Opo. Saan po ka pong grupo yung sa Luneta po. Pero sasama rin naman kami sa hapon nga, sa People Power Month. Professor San Juan, saan po kayo nagtuturo? Sa De La Salle University po. DLSU. Ayan. Blue Archers. Green ayan. Archers. Atin na yung Blue Eagles yun. Akala ko Blue Archers. Na mix-mix. Ayan, Professor San Juan, sir. Ayan, bakit tama? Ito bang grupo nyo ng tama na? Iba po dun sa grupo ng trillion peso march? Opo. Pero kahapon po nagkaroon kami ng joint press conference. So kaya suportado naman namin ang isa't isa kasi ang panawagan naman nga natin ay isa ay kumilong sa mga mamamayan at umaksyon laban sa korupsyon ngayong September 21. Kami ay sa Luneta alas 9 ng umaga, sila naman at kami rin actually hapon ng alas 2. So dalawang venue dahil merong mga mas sa Luneta makakapunta, meron namang mas doon sa People Power Monument makakapunta, kaya nagkasundo na lang ang mga grupo na sige, pareho na lang natin ituloy. Ang mahalaga ay sama-sama tayo sa panawagan na ayaw na natin sa korupsyon, ayaw na natin sa mga corrupt na dynasties, diba? Gusto na natin pabuksan kanilang mga statements of assets and liabilities at ikulong lahat ng dapat ikulong. No? Kasuhan ang dapat kasuhan, managot ang dapat managot. Magsasama po ba kayo sa yung grupo sa Luneta, Professor San Juan? Magmamarcha din po ba kayo papuntang EDSA sa dakong hapon? Iyan po ang hindi pa na-finalize kasi most probably po pag nagsimula yung programa sa Luneta ng alas 9, mukhang sa natatansya natin, sa dami ng volunteer performers, artists, etc., ay baka alauna o alas 12 matapos yung programa. Kaya malamang merong quick lunch lang, tapos baka mag-convoy or kanya-kanyang punta na via sasakyan at public commute ang marami nating mga tatawid from Luneta papuntang EDSA para umabot kasi alas 2 doon para humabol. No? Kasi yun nga po, dami talagang performer po na nag-volunteer sa Luneta na nagpapakita rin ng malawak na galit ng mga taong bayan. Kasi dati yung ibang mga artista, mga grupo ng mga awit, mga artist groups, etc., hindi naman masyado nagsasalita. Pero this time, di ba, nakita natin yung matunog na pupunta ang napakaraming grupo sa Luneta. Kaya talagang natutuwa tayo na
tingin natin ay baka sakali na mapantayan yung mga dating malalaking ganitong pagkilos natin na matagal-tagal na rin mula nung mangyari. So sobrang galit natin sa corruption talaga ngayon sa mga ghost flood control projects, iba na, lala nung baha tapos napakadalas na nung baha. Sobrang lala, di ba? Konting ulan lang, baha na. Bumagyo, talagang baha, 1 linggo na. So lalo na ho sa amin, no? Kami po, taga Bulacan, talaga isa sa pinaka-naapektuhan ho ng mga baha sa mga nakaraang taon. Kaya talaga ang panawagan natin ay dapat wakasan na ang korupsyon at ang pera ay mapunta talaga sa mga proyekto na effective panlaban sa baha. At hindi lang sa baha, no, sa iba pang mga bagay na kailangan ng ating mga kababayan, serbisyong panlipunan. Opo. Professor San Juan, sir, so nababanggit nyo po, marami tayong inaasahang pupunta. As of now po ba, mayroon po ba tayong datos kung gaano karami ang inaasahan nating dadalo dito sa sa rally, sa kilos protesta na isasagawa dyan sa Luneta? At gaano po karami yung grupo na magpa-participate po dito? Yung mga individuals po na pumirma doon sa unity statement natin, sumusuporta nga sa mga nabanggit nating panawagan na ang mga dapat managot ay ikulong, ang mga dapat kasuhan ay kasuhan at ikulong, etc. Around 700 individuals representing more than 100 groups. At habang nag-uusap po tayo, nadadagdagan pa kasi halos minuto talaga may nagpapadala ng mensahe sa ating group sa ating Facebook page, yung Kontra Baha, Kontra Kurakot September 21 Facebook page. At naghumingi ng Google form para pirmahan nila yung unity statement. So, masasabi natin na marami talaga, malawak. Tapos bukod kasi doon, may mga tao at individuals, mga leaders na hindi pumirma sa unity statement, pero ang kanilang mga public post na nakaabot na ng millions of views and thousands of shares ay tungkol din sa Luneta at September 21, alas 9, nagsabi na sila online na sasama sila. So, ang aming mga grupo ay ayaw magbigay ng eksaktong bilang, pero kasi kahapon, nung hindi pa kami nakapag-usap-usap umagang-umaga, ay nakapagbato na ako ng bilang sa iba. So, ulitin ko na lang yun. Personal estimate ko, sa tingin ko ay maaring maabot ang 100,000 na katao batay sa public reaction no, sa mga nakaraang araw, sa napaka-aktibong reaksyon at partisipasyon ng mga tao sa mga comment section at sa pagsasabi ng mga tao na galit na sila at sawang-sawa sa korupsyon. No, may mga nag-viral na open letter ng mga kababayan natin na talagang sila raw ay tinatamad na sa trabaho kasi para saan pa ang trabaho kung halos wala na tayong naiipon, nauubos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan at yung malaking buwis na ibinayad natin, malalaman lang natin na pinambili ng bag, pinambili ng magarang sasakyan, pinang-travel sa Europa ng mga nepo babies, ika nga. No? Kaya talagang tingin ko personally ay maka 100,000 tayo at higit pa sa tindi ng galit ng taong bayan ngayon. Professor San Juan, ang gusto nyo, ayan, sanay may maparusahan, dapat may makulong. Sino kaya ang mga ito na gusto ninyong maparusa at mapakulong? Siyempre, gusto natin mangyari, mas maging malawakan at malaliman ang investigasyon para lahat ng madadawit doon sa sinasabi ng mga kontraktor at ng mga taga-DPWH na humihingi o tumatanggap ng suhol, tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects, sila yung mga unang dapat kasuhan at ikulong. At i-pronounce mo ng guilty, siyempre, sentensyahan at saka palang ikukulong. Ayaw ko magbigay ng definite na pangalan kasi siyempre sa proseso naman natin, ang gusto natin, meron pa rin karapatan kahit ang mga kriminal. So dapat sila ay mahatulan muna ng korte, mabulatlat lahat ng ebidensya. Pero definitely, kasama sa mga gusto nating makulong ang mga senador at kongresista na hindi na natin iisa-isahin. Na mukhang dahil sa magarang pamumuhay nila ay malaki ang posibilidad na talagang totoo ang sinasabi ng mga kontraktor at ng mga taga-DPWH na sila ay tumatanggap o humihingi ng kickback mula sa mga proyektong pinopondohan ng publikong pondo. So sila mga pinakawalang hiya. Actually, kasi mantakin mo, lalaki na ng sweldo ng mga yan. Alam niyo mo, lalaki ng sweldo ng mga yan, di ba? 300,000, 200,000, may allowances pa sila. May budget pa sila para sa opisina na pondo galing sa atin. Tapos,
hihingi pa sila ng kickback sa mga proyekto na para sa taong bayan. So, napakagarapal. No? Kaya sila talaga dapat makulong. Professor San Juan, ayan, ramdam namin ang galit po ninyo, ang taong bayan. Pero sa inyong hanay na pupunta sa Luneta, meron ba tayong mga marshals na magbabantay naman sa ating mga kasamahan dyan? Baka mamaya may mag-agitate dyan na magsunog o kaya gumawa ng karahasan. Hindi ba, meron ba kayong ginagawang hakbang para hindi naman tayo matulad sa Indonesia o kaya bansang Nepal, Professor San Juan, sir? Opo, maraming salamat po sa inyong pagbanggit ng concern na iyan. Siyempre, talagang we acknowledge na iyan ay major concern ng ating mga kababayan. Ang assurance sa atin ay may mga marshals naman po tayo. At kahapon nga, dahil nakapag-file na tayo ng mga paperworks related dito sa City Mayor's Office kay Yorme Isko Moreno, ay nag-iintay lang tayo ng dialogue. No? And most probably today or bukas matutuloy ang dialogue tungkol dito. So nakikipag-coordinate naman tayo sa mga opisina. At sa tingin naman natin, sapat na rin yung pahayag ng PNP kahapon. We appreciate yung kanilang pahayag, no, na respetuhin nila, maximum tolerance, basta makipag-coordinate lang. At natutuwa kami na nagpahayag na sila na respetuhin ang karapatan ng mamamayan. At makikipag-coordinate naman po via the Mayor's Office. So may mga marshals din, may committee po na naka-assign. At bukas, tama po, no, Miyerkules bukas, may separate po tayong press conference alas 10 ng umaga na ipapaliwanag natin sa ating mga kababayan ano ang dadalhin, ano ang mga dapat at hindi dapat gawin habang papunta sa protesta at habang nandoon na sa Luneta. Para masigurado na maayos, payapa at saktong pagpapahayag ng galit at paghingi ng aksyon ang gusto nating mangyari at walang magkakasakitan. Professor San Juan, sir, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo and good luck sa inyong rally na gagawin dyan po sa Luneta. Thank you and good morning, good Professor. Morning po. Maraming salamat po. Si Professor David Michael San Juan ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o grupong Tama Na. Sobra na. At sino-sino naman kaya ang kasama sa EDSA? Ayan. Teka muna, yung mga Duterte group kaya, saan naman kayo silang magrarally? Ayaw nga, Lakay. Ayan, saan kila kasi... baka EDSA, Lakay. Ayaw na mga makaliwa na makasama yung mga Duterte group. Ano lang, lalagay sila barrier. Balikan natin lang pang, ayan, sana nga po ay maging mapayapa. Huwag naman tayong matulad sa Indonesia at Nepal. At Serbia, sa Serbia, Sister Mayroon din, Lakay? Hindi ko nakita yun, Yan ang pinakahuli latest sa corruption Serbia. Din to, Lakay. Dahil din sa korupsyon na Sister L. Bakit parang yung corruption ay para siyang isang sakit na nakakahawa? Parang kumakalat. Ayan. Pero alam mo, Lakay, ang ugat lang naman niya lagi pera eh. Corruption, Sister L. Yung pera kasi sinasanto nung iba, Lakay. Ginudiyos nila ang pera. Oo. Pwede ba isama natin sa oath-taking ng mga nanunungkulan sa gobyerno, Hindi Sister ako L? magnanakaw. Ayan. Isama yung number 7 sa 10 Commandments. Thou shall not steal. Yes. Ito yun, ha? Yes. Ayan. Hindi lamang so help me God. Ayan. Yes. Wag lang so help me. Dapat mahirap baka mamaya so help me magnakaw yan, di ba? Dapat isama rin yung Thou shall not steal. Sana naman, Lakay. Para makonsensya naman yung magnanakaw. Pero yung iba, Lakay, walang konsensya. Talagang buhay. At saka yung mga mga pasosyal-sosyal diyan, Pag sabihin yung mga misis niyo, mga anak ninyo, ayan. Iwag na masyadong i-flaunt online. Maging simple na lang tayo sa mata ng publiko. Eto nga't may nag-text sa akin
Kung magsasubmit daw ng Sal and Brad Raymond at Paas, ayan. Pwede bang isama daw yung sa Sal and yung mga jewelries ng kanilang mga misis? Katulad nung nagpapasara ng Cartier, ayan. Naglalantad ng 200 million na halaga ng alahas, sing-sing, kwintas, naku, ha? Ayan. Si ano ba to? Yung, pero galing yun sa ano ng mga mayayaman, di ba? Angkan? Ganon. Oo, lakay. Kaya ba ng isang restaurant yun, ha? Pero ano kasi to lakay, di ba? Ano siya, parang old money kasi to si yung isa. Kahit na meron na gano'n government official yung mister mo. Sa bagay, siguro dapat medyo nag-ano na lang siya, naglaylo na lang siya nung delikadesa naman. Though siya ay before ay ganun talaga, bago pa maging asawa. Ayan, banggitin mo na si Heart Evangelista. Pinapahapew mo pa. Hindi kasi lakay talaga. Dati pinafollow ko kasi siya sa Instagram. So college pa ako lakay, pinafollow ko na siya sa Instagram. Alam ko mga kababaihan maraming nag-idolize kay Heart Kasi sobrang ano niya lakay, magaling siya nagra-runway model na din kasi siya lakay. Tsaka brand endorser siya dati pala ng mga talagang luxury brands. Pero nung naging asawa siya ni Senchis, syempre, nagigets ko yung punto mo na pwede sigurong medyo muna, diba? Diba? Ating Doca Maria Luisa Gonzales, ayan. Sabi ni Kuyang Noble Alien Gonzales PLDT, ayan. Ano yung PLDT nga? Sapa na ito ng tag-ulan, Sister El. Narinig ko na kasi yan sa'yo, hindi ko matandaan. Ayan. Ito yung sinasabing, if you have it, flaunt it. Don't flaunt it naman. Lalo ngayong na-involve si Senate President Chis sa campaign fund, di ba? Ayan. Anyway, kanya-kanyang style yan. Ayan. Yes, kita mo sa mga diskaya tuloy. Ay, parang Julius, kasalanan mo daw ito. Ayan. Nasilip Julius bigla. Babaw. Ayan. Teka muna si Brad muna. Alamin mo ito, report mo na sa latest mula sa Senado. Alamin natin ang latest sa Senado. Si Senator Robin Padilla nakahandang mag-resign sa ngalan ng Islam. Wala man lang daw nagtanggol sa kanya sa Senado. Alamin natin kung bakit. Teka, kanino siya nagtatambo? Mga kasama sa Senado o mga kapatid niya sa pananampalataya? Mukhang sa mga kapatid niya sa Senado lakay. Mga kasamahan niya dahil wala daw nagtanggol sa kanya. Pero alamin natin ang latest mula sa Senado, RH28 Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor ng Gagalaiti si Brad kahapon na tumayo at sa Senate plenary, Senador Robin Padilla, upang iparating yung kanyang reklamo na wala man lang nagtanggol sa kanya sa report na lumabas sa isang news portal na siya ay naka-middle finger o dirty finger. Ang term na kanyang ginamit nagngangat-ngat habang sila ay kumakanta ng lupang hinirang. Sinita nito ang pamuno ng Senado dahil nung nagkaroon umano ng marites sa kanyang opisina, ay agad nag-imbestiga ang Office of the Sergeant at Arms at ibinigay sa media ang kanilang report. Ngunit nang naging viral ang storya sa kanya ay wala man lang nagtanggol sa kanya kahit isa dahil alam daman daw nila na hindi niya gagawin ang pag-dirty finger lalong-lalo na habang inaawit ang ating pambansang awit. Paliwanag ni Padilla, point finger o hintuturo ang kanyang ginagamit na banal para sa kanilang relihiyong Islam na ang ibig sabihin ay iisang Diyos. Dahil dito ay nagbantay itong mag-resign kung dahil lang sa politika. Ngunit huwag lang daw idamay ang kanyang relihiyong Islam sa mga batikos laban sa kanya. Narito si Senador Robin Padilla. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, kung ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito.
Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo akong mag-resign, ngayon na kung gusto ninyo. Wag niyo akong siraan. Ang nanggagalaiting si Senador Robin Padilla. Si Senador Tito Soto naman bilang Senate President ang humingi ng pamanhin sa kanya sa pagsasabing kanyang tinignan yung larawan at hintuturo naman talaga ang kanyang ginagamit at hindi yung kanyang middle finger. Siguro, Raymond, ayan, kasi, sa mga pumuna siguro, ayan, dahil hindi natin lahat naintindihan yun kung ano ibig sabihin Ayan, kasi tayo bilang Pilipino, pagka inaawit natin ang pambansang awit, nasa kaliwang dibdib yung kamay natin, ayan, marami talaga ang nagulat na hindi nakakaalam kung anong ibig sabihin yun. Siguro, wag na siya magalit, tama na siguro yung magpaliwanag siya. Ayan. Educate na lang. Educate na lang tayong hindi masyadong nakakaalam sa Islam. Ayun, yun na nga ang naging problema dito. Nakita ko din naman na isang gabi na nag-live siya sa Facebook. Pero siyempre, hindi naman lahat ay nakapanood nun yung kanyang inilabas na paliwanag tungkol sa issue na yan. Kasi nung una din, ako din, Mayor, nagulat din ako nung una ko makita yan pero nung tinanong ko, yun pala yung kanyang paliwanag na bahagi daw ng kanilang isla kasi sa dami ng ating kaibigang mga leader ng na mga galing sa Muslim community ay hindi naman natin nakikita kasi na gano'n ang ginagawa sa kamay. At dito ko lang nakita kay Senador Robin Padilla. Siguro Raymond, yun. Raymond, sa pagka nananalangin siguro baka pwede yun, pero sa pag-awit sa pambansang awit natin, national anthem natin, hindi ganyan pati mga kapatid natin mga Muslim hindi naman gano'n ang ginagawa. Mukhang siya lang nakitaan natin ng gano'n. Kaya hindi ko nakikita ang gano'n, Mayor, kaya nagtaka din ako. Pero yun ang kanyang paliwanag, Mayor. Kaya sinasabay niya na kapag umaawit ng lupang hinirang, ayun, nakaturo yung kanyang kamay na akala mo bumaparil kapag habang kumakanta. Ang kamay ni Senador Robin Padilla na para sa kanyang paliwanag ay banal daw yun para sa kanilang relihiyong Islam. Educate tayo, magpaliwanag siya, hindi yung nagagalit. Ayan, Baka na-offend lang talaga siya ng todo lakay. Na-hurt lang lakay ang feelings. Hindi, magpaliwanag siya. Di sabihin na para sa mga hindi po nakakaintindi, ganito po yun ang ibig sabihin. Siguro ganun. Kasi parang ang comparison niya kasi, Mayor, nung nagkaroon daw ng chismis sa kanyang opisina, ang bilis kumilos ng Senado. At na ipamigay agad yung report tungkol doon sa yung kwento, di ba? Yung nangyari sa actress na si Nadia Montenegro. Yes, ngayon naman wala man lang daw nagtanggol. Tahimik. Pakiramdam niya, parang meron nangyayaring paninira sa kanya. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, wala naman. Talagang patawarin na lang niya kung sino man daw yung nagsulat sa online news portal na inilabas yung storyang yun, sabi ni Senate President Tito Sen sa kanya sa Senate plenary kagabi. But may nagsulat bang mayroon, inilabas yun lakay. Galing sa Senado? Hindi. Media din. Sa Rappler. Di yun ang habulin niya, hindi yung Senado. Doon siya magalit. Doon siya magalit. Ayan, huwag idamay lahat ng in fairness naman sa Senado. Ayan, ayun na. Kasuhan niya yung yung taga-Rappler kung gusto niyang kasuhan. Di ba, Brad? Sabi niya kaibigan naman daw niya yung mga taga-roon ganun ba? Yun naman pala di kaibigan naman. Ano na lang. Bati-bati na lang. BFF pala Ayan. Okay nga rin. Ayan. Minsan na magsulita sa Senado nagagalit pa. Makalma lang, Brad. Ayan. Chill lang. Ayan. Wala namang inaano doon ginagara naman natin at marami na tayong mga kaibigan na mga Muslim at nirerespeto po natin sila. Ayan. Kanya-kanya tayo. Paraan ng pananampalataya sa may kapal. Ayan.
kay Lord, ayan, kay Allah, ayan, kay Yahweh, ayan, ano ang tawag, may ba, Yahweh, ayan. Iba-iba lang kay, depende iba-iba, sa religion. Okay nga Ruth Brad, so ano ang latest pa sa Senado? Ayan, ano ang mangyayari sa border nyo din sa Senado? Si Bryce, Engineer Bryce Hernandez. Na-resolve na, Mayor, kagabi yung question ng minority, bakit daw parang ang pakiramdam nila ay na ang nasusunod ay yung kagustuhan ng Engineer Bryce Hernandez. At yun ngayon na humaba yung debate dito, nagkakasitahan pa nga nung break karon ng session break. Si Senador SP Soto, Senador Dante Marcoleta, Senador Alan at pati si Senator Bato. Dahil tinawag ni Senator Bato na hindi naman to variety show sabi niya doon sa Senate kaya masama ang dinig naman ng Senate President Tito Soto. Kaya sinita din niya, nagkasitahan sila nung nagkaroon ng session break kagabi. Kaya medyo tumagal kami nagbantay dito dahil mainit na yung talakayan tungkol doon sa paglilipat-lipat kay Engineer Bryce Hernandez na nung naugat yun, Mayor, na nung una kasi parang lumalabas na pinaburan yung hiling niya na wag ibalik sa Senado. Pero yun ay, ang sabi ni Senate President Tito Soto, tinablangan niya si Speaker Martin Romualdez dahil gusto nila doon na sa House. Kaya nagdesisyon siya na doon sa PNP Custodial Center. Ngayon, nung marami namang nagreklamo, gusto naman ng minority dalhin dito sa Senado. Pero nagkaroon naman ng pagtatalo dito, pinalipat doon sa Pasay City Jail. Ngayon, doon sa Pasay City Jail ay gusto din ibalik dito sa Senate ng minority, pero kahapon daw yun doon sa hearing ng korte, doon formal na hiniling ng mga abogado na nangangamba sila sa seguridad niya dyan sa Pasay City Jail, kaya mas mabuti na dito na sa Senado ikulong. Pero ang sabi naman kasi ni Senador Alan Peter Cayetano, nung pinalipat natin sa Pasay City Jail, pinagbotohan natin sa plenary. Pero ngayon na ibinalik dito sa Senado ay hindi natin napag-usapan. Kaya ang sabi naman ni Senator Soto ay sa korte galing at sa tingin niya ay may valid naman na batayan, kaya napalipat niya kahapon. At di ba yun din ang gusto ninyo, sabi niya, na mailipat dito sa custody ng Senado itong si Engineer Bryce Hernandez, na kung matutuloy yung hearing sa araw ng Huwebes ay haharap muli sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa bagong pamunuan na ni Senador Panfilo Ping Lacson as chairman ng committee. Anyway, Raymond, Brad, ayan, sabi ni Right Worshipful General Ruel Rivera, ayan, sabi niya habang siya ang chief ng Bureau of Jail Management and Penology, ayan, ang mensahe niya kay Engineer Bryce Hernandez, ayan, you are in good hands. Ayan. Kaso nakabalik na yata sa Senado Kaya nga, kung sakaling ibabalik ulit siya, ayan, parang Metrobank lang daw, you are in good hands. Kaya wag na siya mag-alala pa. Ayan, sabi naman daw ni Engineer Singkam niya, we find ways. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Brad. Good morning. Yan. Banggitin ko din lang na hanggang kagabi talagang hindi bumibitaw si Senador Marcoleta doon sa kanyang bakit daw tinabla yung kanyang rekomendasyon na ipasok sa Witness Protection Program yung mag-asawang Biskaya. Kaya sabi niya, may araw daw sisitahin daw niya si Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice hinggil sa bagay na yan. Mula sa Senado na magsisimula ang budget briefing ngayong umaga, ang pag-uusapan ay tungkol sa budget ng Department of Education, kaya inaasahan dito si Secretary Juan Edgardo Sani Angara. Ito si RH 20, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Brad. Aris number 28, Raymond Dadpas mula sa Senado. Standby Manang Milky Rigunan. Standby Giselle Ricafort. Ayan, good morning.
kay Noble Sec Kong Dong Mendoza, yan Noble Alien Gonzalez, Mr. Michael is my guy, at Noble Hill de la Cruz. Pero sa panahon ito na tag-ulan na naman mga kuya mga ateng, ha? Madami na naman ang nagkakasakit, kaya dapat maging malusog at aktibo tayo. Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class siyempre. Gamot sa high sugar, world class. At gamot sa high cholesterol, world class pa rin mga kuyang mga ateng. Ha? Pero sa presyong abot kaya, sabi ko sa inyo presyong Ilocano yan ha? Rhea Generics po kasi. Ang magumagawa na magamot ng Rhea Generics ay makilalang world class pharmaceutical companies. Abay tulad na lamang ng Pfizer, ayan, ng Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult a doctor. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. Kumusta ka na, Justice Sam? Balita ko, pakapi-kapi ka na lang dyan sa Baguio City, ha? Chill na lang siya lakay. Alam bang gusto unahin natin? Ang dami-dami report sa mga district engineers ngayon. Bumabaha ng mga report ng ating bubwit. Alam mo yung may nag-comment nga dun sa bubwit mo, sabi yung dati daw DE nila. Diyan sa may area ng kila Grace Ansano. Ayan, Central Luzon. Sabi yung misis daw, napakaraming naipatay yung simbahan lakay. Oo. Misis niya lakay. Si misis ang nagpatay ng simbahan? Oo. Sabi dito ilan? Ay sabi niya, ilang simbahan at chapel ang naipatayo ng misis niya. Kaya noon pa ang ganyang kalakaran sa DPWH. At ngayon lang daw nabunyag. Ayan. Baka iisa yan lakay. Baka alam ni misis na maraming kasalanan si mister. Kaya pambawi. Tama ba yun, Father Alan Cortez, ha? Pagka nagpagawa ka ba ng simbahan, nakakabawas ba ng kasalanan yan? At sigurado ka bang mapupunta sa langit? Hindi ko minus points sa langit yan lalo. Pero feeling ko lakay yung bubwit na nag-comment, isa kayo ng tinutukoy na kinukwento mo sa akin. Tingnan ko kung pare sila ng nireport sa akin na aking bubwit. Ayan. Alam mo lakay, dumadami bubwit mo sa Facebook page mo. Oo nga. Ayan. Siyempre, chine-check muna natin. Pero ayan ay inaano po. Binavalidate ng ano nila kay ng mga bubwit niya on the ground. Ayan. Ng mga taga DPWH din. Yung mga lihiti mo talagang nakakaalam. Ayan. Pero syempre kung taga doon ka sa area lakay, alam mo. Ay, naman. Oras, Sister L. Stand by Giselle Ricafort. Stand by Manang Milky Rigonan. It's 9:14. Kung balitaan lang. Oras, Sister L. 9:21. Aba, dumating na rin si Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa Kongreso. Ayan. Buti naman lakay kasi nung nakaraan parang walang hinahanap siya. Ayan. Sandali lamang Manang Milky Rigonan. Standby Giselle Ricafort. No? Kanina pa si Giselle, ha? Baka bukas na makapag-report to, ha? Wag naman lakay. Ayan. Standby Giselle. Ayan. Chill-chill ka lang dyan. Magandang araw po mga kababayan, ha? Nandito po si Deo Macalma sa DZRH at may exciting akong balita para po sa inyo, ha? Ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama dyan ng instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o 1 million pesos. Simple lang sumali. Bumili na especially Mark, Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at i-chat sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DZRH, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo.
teka muna, meron na pala nanalo ha. Mamaya babanggitin natin yan. Ako po si Deo Macalma, nagsasabing sali na sa Mega Millionario Promo. Promo runs from June 6, 2025 to December 31, 2025 per DOH FDI CFRR permit number 1573 series of 2024. Daming bayan. Ayan, unahan nga natin si Manang Milky sa kamera. Punta na natin lakay ang latest sa kamera dahil si Vice President Sara Duterte nga ay dumating na at nandyan sa kamera para dumalo sa budget hearing. RH12 Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Sister El at Lakay, ang sa mga nagtatanong, dumating na dito sa sa hall si Congress o si Vice President Sara Duterte. Teka lang, Lakay, lalabas lang muna ako, nakatingin lahat sila sa akin. Sabi, magre-report ka, excited ka na ano kami sa'yo. Umeksena. Ang tanong ngayon, kung darating ba o hindi, dumating na, Lakay. At dumating ang VP Sara. Yes. Hall ng Kamara, si Vice President Sara Duterte. Solo flight na kaya? Wala yung mga staff niya, Manang Milks. Ang mga staff niya ay nasa likuran. Pero usually, pag budget deliberation, katabi ng kalihim ng isang ahensya ng gobyerno, ang kanya mga assistant secretary at undersecretary. Si VP Sara, solo na nakaupo sa harapan ng mga maraming kongresista. At ang sabi, pangako niya ay dadalo siya ngayong araw ng Martes. Kung niyo matatandaan na Sister El at Lakay, na-suspindi yung budget deliberation noong Biyernes dahil hindi dumating si VP Sara. Ang sabi ng mga mababatas, ang pinadala lamang daw kasi, o ipapadala lamang daw ay nasa director level. Ang sabi ng isa sa mga chairman ng House Committee on Appropriations, si Congressman Pepito Alvarez, na siya magdi-defend sa budget ng OVP, hindi sila papayag na nasa level lamang ng direktor ang magpapaliwanag sa budget ng OVP for 2026. Ang sabi naman ng mga progressive bloc dito sa Kamara, kung ang mga kalihim na at maging si Pangulong Marcos, kapag hindi maka-attend, ipinadadala, di ba, ang executive secretary. So, hindi nila tatanggapin na nasa director level lamang itong papadala ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng Office of the Vice President. At nangako, ayon kay Congressman Alvarez, na pupunta daw sa Martes itong si VP Sara at tinugon ang kanyang pangako. Dumating na mga 5 minutes ago, dumating na itong si VP Sara dito sa Romualdez Hall ng Kamara para sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations para sa 2026 budget ng Office of the Vice President. At bilang courtesy, nilapitan siya ni Congresswoman Mika Zuansing, ang chairperson ng House Committee on Appropriations, of course, ni Congressman Alvarez na siyang nagdi-defend sa plenaryo ng OVP budget at ang hinihintay ng marami, maagang dumating Lakay at Sister El, si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Ang Dos Marias, ayan na. Kulang na isa, Tres Marias yan. Yung isa nasa Senado, ha? Si Manang Aimee. Si GMA Lakay at Sister El, pagpasok namin ng committee room, ay nandito na maaga daw dumating ayon sa mga staff. At siya ay halos katapat sa upuan kasi magkatapatan halos katapat niya itong si Vice President Sara Duterte. At sign of courtesy, bumati rin naman sa kanya ang mga kongresista bilang pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Ang titignan dito, ang resolbahin ng Komite Lakay at Sister El, kung ipagkakalob sa kanya ang parliamentary courtesy. Kasi ang pinagtalunan din ng Biyernes, dapat ibigay sa kanya ang parliamentary courtesy bilang Vice President ng bansa. Ibig sabihin, ipasa na ang budget at doon na lamang tanungin sa plenary ang mga tanong o kaya ay pasagot yung mga tanong, lalo na yung kanyang excessive travels daw abroad. Pero ayon naman sa Makabayan Bloc at sa Minorya, dapat magpaliwanag si VP Sara. So ito ang resolbahin Lakay at Sister El, kung ipapasa nila agad-agad yung budget ng OVP for 2026 na nagkahalaga ng mahigit 900 million pesos, o kung hindi papayagan ay tatanungin naman siya ng ilang sa mga miyembro. Andito rin na bilang sidelight si dating ACT Teachers Party List Representative
Franz Castro, na ngayon ay isa sa mga kinatawan ng civil society organization. Ito yung mga kinatawan ng mga ordinaryong mamamayan na magmamonitor sa budget deliberation ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, nung nakita ni VP Sara, si Congresswoman Franz ay mukhang sumimangot. Nag-iba yung mukha. Nag-iba ang mukha. Kasi tumatatanda. Masira araw. BFF sila eh. Oo, di ba, nung nakaraan ay talaga namang sila ang talaga nagsagutan noong dinefend o kung nung a-attend pa lamang siya sa budget deliberation ng Office of the Vice President. Sila ni Congresswoman Franz Castro. Of course, noon ay ang chairperson ay si Congressman El Zaldico at ang Vice Chair ay si Congresswoman Stella Kimbo. So ngayon, Lakay ay hindi pa nagsisimula ang hearing o budget deliberation at mukhang marami pang pinag-uusapan ang ilang mga kinatawan dito. Ang pag-uusapan siguro ay yung hirit ng ilang mga mambabatas na ibigay na ang parliamentary courtesy kay VP Sara pero hindi pa payag daw ang ilang miyembro ng minorya. Dapat magpaliwanag ang pangalawang Pangulo sa maraming issue kung papaano at kung saan ginagastos ang pondo ng Office of the Vice President. Sa mga nagtatanong, si VP Sara dito sa Kamara. Yes, si GMA, hindi ba lumapit kay VP Sara? Lakay, isa sa lumapit. Una muna lumapit si Congresswoman Micaela Swansing, ang chairman ng House Committee on Appropriations. Pangalawa si Vice Chairman Congressman Pepito Alvarez at yung pangatlo na bumati sa kanya. At medyo may konting warm greetings ang dalawa. Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at si Vice President Sara Duterte. Matagal ba yung bulong-bulungan nila? Chill-chill lang. Nung pumasok lang kay si VP Sara, kung nakikita nyo sa video na nakuha na natin, kumbaga ay medyo formal yung kanyang mukha. Pero nung nilapitan siya ni CGMA, ay maganda naman ang batian nilang dalawa. Ayan. Sabi siguro ni GMA, kung bahala rito. You're in good hands. Okay, Garud. Maraming salamat, Manang Milky. So yan lang kayo mga ganap dito sa budget deliberation ng Office of the Vice President. Sa mga nagtatanong, present, dumadalo o dadalo sa budget deliberation ng Office of the Vice President, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte at ang kanyang panukalang budget, Lakay, for 2026 ay mahigit 900 million pesos. Mula dito sa Kamara, ako si Milky Riguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. At ito na ang report ni Giselle. Samantala, dalawa naman sugatan sa salpukan ng van at dalawang motorsiklo dyan sa may C5 extension sa may Las Piñas City. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, dalawang rider ang sugatan sa aksidente sa bahagi ng C5 extension sa Las Piñas City kung saan nakaandusay nating naabutan ang mga nasugatang rider na edad 47 at 51 na pawang nilulunasan na ng Philippine Red Cross ngayon. Kwento sa DZRH ng isa sa mga rider, sumisignal umano siya upang kumaliwa sa bahagi ng Gatchalian Drive nang bigla umano siyang banggain ng isang motorsiklo dahilan para siya sumemplang. Pero nagtuloy-tuloy umano ang naka-aksidente sa kanyang motor hanggang sa bumangga rin ito sa likurang bahagi ng isang van. Doon na bumuwal ang motorsiklong sanhi umano ng aksidente. Parehas na may malay naman ngayon ang dalawang rider at hindi rin nasugatan yung 52 anyos na driver ng Nissan Urban. Inuusisa pa ng mga pulis at ng mga first responder ang tatlong driver habang may kabagalan na ang daloy ng mga sasakyan sa C5 extension, partikular sa southbound lane sa mga oras na ito. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Kaya sa mga motorista natin, ay mga riders, abay mga kuya, ayan, ingat-ingat sa pagmamaneho. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Ano sabi ng yung bubuit, Senator Jinggoy? At alam nyo bang nagpagawa ng simbahan ng isang opisyal ng DPWH?
Para daw makabawas-bawas ng kanyang makasalanan, at least inaamin, Sister El, ha? At para daw sigurado na sa langit. Ayan. Pero ang tanong, tatanggapin ba siya ni San Pedro? Yan ang tanong. Baka sa entrance pa lang, masipa na siya. Baka sa checkpoint pa lang ni San Pedro eh. Ipatuka na siya sa manok. Unless na magdala siya ng sasabungin. Ayan. Ano yun, suhol? At ayon na sa ating bubita, Sister El, aba, ito pala ay antaas pala ng siguro dami nitong kasalanan. Bakit? Ang daming posisyon na hinawakan, Sister El. Talaga? Heroes from the ranks, ika nga, Sister El. Alam mo kung bakit? Dahil itong si DPWH official ay naging district engineer. Okay. Regional director. Kita naging mo, RD. Naging RD, ha? Mas malaki At hindi lang RD, Sister El. Ano pa? Naging ASEC. Assistant Secretary, ha? Ayan. At hindi lang yan. Naging Undersecretary pa, Sister El. ASEC, USEC. Nasaan na ba siya ngayon? Ilakay. At expert daw siya sa flood control project. Ayan. Ayan. Kaya naman pala. Alam niya. Alam niya, ha? Alam niya ang kalakaran. Ayan. Kung humingi siya ng tawad kay Lord. Ayan. Mapapatawad kaya siya. Father Jerry Orbos, Bishop Paul Tagana, ha? At ayon na sa ating bubit Bishop Ritimbang, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod, patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. At malaking tulong sa akin ng N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na mga millennials sa pagja-jogging. Okay ba? Nakapag-jogging pa. Full pack with vitamins and minerals. Ang N+ Gold, Attorney Orly D, tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad na. Kaya makuyang, mga ating mahalaga-alagaan ang ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi niyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. At ayon pa sa ating bubita Sister L, abay naalala ko tuloy yung isang pero at least hindi ito maluho masyado, Sister L. Ayan, hindi nagsusugal sa casino, ayan, hindi nagpapatalo ng 100 milyon. Ayan, at hindi rin mahilig sa mga sports cars. Ayan. Hindi pumapasok sa opisina na naka-Ferrari, naka-Lamborghini. So, ayan. in short, lakay, ito ay hindi mahilig mag-show off. Yes. At ayon na sa ating bubit, abay, ang hilig lang nito ay pabiyahe-biyahe. Ano siya, lakay? Traveler. Yes, biyahero pala itong si... travel goals. Saan ba? Anong mga bansa na ba ang pinuntahan niya, lakay? Saang parte ba ng daigdig yan pumupunta? Teka muna, nawawala yung aking... kodigo mo. Asa yung kodigo mo, lakay? Eto na, ba yan? Happy birthday na nga lang muna. Happy birthday muna kay dating PNP Chief General Bacalso Brad. Ayan, happy birthday, ha? Abay, binabati ng mga taga-Kampro Krame at mga brad sa Tau Lambda Kappa Fraternity Sorority at siyempre sa mga kuyang. Ayan, mga brethren, ha? Birthday ni General Raul Bacalso, ang dating PNP Chief. At happy birthday din kay General din. Si Kuyang General Alfred Corpus, Kuyang Dennis Siklot at si Noble Gary Pal. At yung aking ninang, ha? Ayan, si Yoli Crisanto
De Ayala, Subel de Ayala. Ng Globe, ayan. Ng Globe, aba. Birthday ba ni Miss Yoli Lakay? Birthday ni Ma'am Yoli ngayon. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday, Ma'am Yoli Crisanto. At eto, birthday din ni General. General. Kuyang Van Luz po, mga brethren. Batayin niyo si Kuyang Van Luz po, ha? Kuyang Nestor De Vera. Uy, si parang Alden Alag ng Romblon. Ayan, kumusta yung pinagawang U-shape na tulay niyan? Napapakinabangan ba raw, Lakay? Oo nga. Marami na raw namamasyal. Ginawa nga parang luneta. Parang tourist attraction ayan, na siya. At happy birthday ni Uy, Attorney Bagsi, birthday mo pala, ha? Attorney Bagsi Bugay. Ayan, Attorney Bugay, happy birthday, ha? Si Mr. Jacinto Sia at si Attorney Melvin Matibaga. Happy birthday. Aba, si Yusek Rex Esto Perez, ha? Ayan, birthday din pala niya ngayon. Happy birthday. At ayon na sa ating bubita, Sister L, itong si, naging Undersecretary, Sister L. Naging Yusek. Grabe, Lakay, Mali yung hula mo, Director Rolly Francia. Ayan. May humuhula ka agad. Mayroon na agad ng huhula. Oo nga, ayan. Itong hula mo, wala yatang balak magpatayo ng simbahan. Ang gusto yatang bilhin nito, dapat siguro, fire truck. Ayan. Para panlaban sa apoy. Ayan. Good morning, Chief. Ayan, Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo nakikinig pala sa atin, ha? Good morning po. Ayan, at si Bess Zamora at si Brother Nick de Guzman. Kumusta ka na, brother? At ayon na sa ating bubit, itong nasabi opisyal, Sister L, ha? Ayan, abay talaga namang dating DPWH Regional Director ng Central Luzon. Andiyan pala sa epicenter ng flood control project. Ayan. At Anong district? Ayan. Huwag natin i-mention kasi baka mahulaan. Gusto ko yung gano'n. At ayon na sa ating bubit, Sister L, abay, ipinagmamalaki nitong nasabing opisyal na expert siya sa bidding. Ayan. Magaling mag-bid. In short, magaling kumuha ng project. Kaya pala nagpatayo ng simbahan, Sister L. Ayan. Kasi expert daw siya sa bidding at member siya lahat ng bid and awards committee sa issue ng flood control sa Central Office. OMG! Okay. Ano naman yun, Lakay? Conflict of interest naman yan siya. Ayan. At madalas, kapag siya ay tinatanong Sister L tungkol sa mga flood control projects, abay, ang sinasabi ay, sorry guys, may taker na ang mga projects. Diyos ko. Ba't mo siya nagpapabid? Ayan nga. Yung bidding formality na lang daw. OMG. Grabe naman yan, Lakay. Grabe pala ito, Secretary Vivencio Dizon. Ayan. Ang lupit niyan, Lakay. Ang lupit, ha? Mukhang ito dapat maipatawag, Magaling mag-hocus-pocus, Oy, si Secretary si Resign Secretary Manny Bonoan, ha? Ayan, Senator Marcoleta, ayan, Senator Ping, ayan, willing daw maimbitan ulit ang Secretary Manny Bonoan, former Secretary, at gusto na rin siyang kumanta. Talaga? Nasa tono ba? Magbabangayan, yun ang tanong. Ayan. At ayon na sa ating bubita, Sister L, dahil siguro sa alam niya nga madami siyang kasalanan, nagpagawa siya ng simbahan para sigurado na raw siya sa langit. Ang sabi naman ng kanyang makasama na luko-luko, hindi ka makarating sa langit. Ayan, lumampas na raw siya. Alam mo, Lakay, pati yung Diyos gustong suhula. Grabe naman ang mindset niyan, Lakay. Kakaiba ang mindset, At eto, dahil masyadong malaki ang kitaan sa DPWH, Sister L, nag-retire na pala ito. Retired na.
naku. Nag-retire na Sister L at hindi pa nakontento ay nag-apply pa bilang undersecretary ng DPWH. Nag-apply siya ng as USEC. Natanggap ba? Gusto rin niyang gayahin yung isang USEC na retired na rin. Pero in-appoint pa ulit ng Pangulong Marcos. Ayan. So umaasa siya. Oo, na magaya siya dun sa isang undersecretary na kaya lang in-appoint ng Pangulong Marcos. Kaya lang lately nag-resign na rin dahil sa controversy ng flood control project, Sister L. Hindi pa ba siya nakontento dun sa mga nakulimbat niya? Ayan. At ayon na sa ating bubit, ang nasabing ex na pala ito. Ang dating opisyal, naging DE, ayan, naging RD, naging ASEC, naging USEC. Itanong nyo kay USEC Ador Canlas. Kilala niya yan. Ganon. Close ba daw? Niya? Hindi naman. Okay, lalala. Kasi noong na-floating siya as regional director, ayan, dahil sa controversy sa Cebu, ayan, yun daw ang naging tambay niya noon. Ganon. Ang nagkalinga sa kanya si Yusek Ador Canlas. At ayon na sa ating bubit, ang nasabing undersecretary, ayan, na nagpagawa ng simbahan, ayan, para daw sigurado na siya sa langit, ayan, ay si dating undersecretary, ano ba ito? Paano ba nito bibigyan ng clue ito, Sister L? Ano clue mo dyan? Pero hindi masyadong sikat ito, Sister L. Ayan, hindi masyadong nababanggit, ha? Pero sabi niya, ito daw ang urig, ayan, na maraming alam sa mga flood control project, ayan, sa mga moro-morong bidding. Nako. Malamang moro-moro yan kasi ayan, Senator Ping. Siya, powerful pala yan Senator Ping, dapat pala maipatawag dito ng Senate Blue Ribbon Committee, ha? Para magbigay din kung paano nila minomoro-moro ang bidding ng flood control projects dyan sa DPWH. Ito ay si Undersecretary Sino? Lakay. Di ko maisip kung anong magandang clue natin dito, ha? Ayan. Anong clue na lang? Ayan. Ito ay si Undersecretary J. As in Junior. Daming bayan. Ikaw, turo ka ng turo dito, ha? Papalabasin si Don. na ito. Sino ba ito, ha? Si Don Lakay. Sino ba yan? Don, ang ating bagong Kuya Greg. Nakaka-distract ito. Batuhin ko to ng ballpen. Ayan. At ayon na sa ating bubit, Sister L. Yan na nga. Ayan. Pero congratulations muna kay Senator Loren Legarda. Ayan. Kinilala bilang Lee Kuan Yew Fellow, pang 83rd at pang 5 Pinoy na binigyan ng fellowship, ayan, ng Lee Kuan Yew organ niya. Ano ito? Ano yan, Lakay? Lee Kuan Yew Fellow. Ayan. Ito isang private, non-profit, non-political organization named after Prime Minister Lee Kuan Yew of Singapore. Wow. At happy 38th wedding anniversary kay ating Gov. Lai de la Cruz at Kuyang June de la Cruz. At muli nga pala, Sister L, marami nagtatanong, ha? Ipinapaalam po sa mga kaibigan, kamag-anak ng aming makasama dito, ha? Nakalungkot naman, 2 kasama po namin dito sa DCR ang sinundo ni Lord sa isang araw. Kaya nga, Lakay, nakakalungkot. Ayan, ang una pong sinundo ni Lord kahapon ng alas 3 ng madaling araw, ay yung kasama po namin dito si Andy Verde. Ayan, para sa mga kaibigan, kakilala ni parang Andy Verde, siya po ay ang kanya labi ay nakabulo sa St. Peter Funeral Parlor sa Barangay Daan, Sarili, Maharlika Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Siya po ay ililibing sa Huwebes, September 18, ganap na alas 8 ng umaga, panawagan ng kanyang may bahay na si Mrs. Virgie Verde. Ayan. At isa pang kasama naming sinundo ni Lord ay si dating kagawad ng Makati. Ayan, Barangay Kagawad, parang Ding Ruedas. Siya po ay sinundo ni Lord. At saan ba nakabulong si Ding Ruedas sa Malu?
Wala pa ba? Ayan. At happy birthday muna kay Femi Sambalod sa ACM Homes sa Alapan 1 Imos, Cavite. Ayan, pagbati wala kay Brad Raymond Dadpaas. Daming bayan. Aba, hindi pa ba na aayos itong problema dyan sa Porac, Pampanga? Alin lakay? Yung ano yan, landfill? Yung landfill niyan sa may Porac, Pampanga. Ayan, kasi sabi nila, lakay, hambang umuulan at papalapit ang mga malalakas na bagyo, kinakabahan kami dito sa may Porac, Pampanga, kaya kami ay nanawagan sa mga opisyal ng gobyerno, ayan, DENR, pati ang Pangulong Marcos tinatawagan na. Huwag niyo dami ang presidente, daming problema sa flood control lang. Dadagdagan niyo pa ng basura. Ayan, kay Porac Mayor Jing Capili at Pampanga Governor Delta Pineda. Yung Delta po, Dennis yan, si Dennis Pineda. Ayan, anak ni dating governor. Kasi ang governor ngayon si Baby Pineda, di ba? Lakay. Ayan, nasa ating itong anong grupo ito ng Pinoy Action? Pinoy Action, lakay ang ating makakapanayam ngayong umaga. Si Bensi Eleurin, ang president ng Pinoy Action. Si Bensi ba? Babae ba ito? Lalaki? Mr. Bensi, lakay, lalaki. Mr. Kala ko Bensi. Ayan. Mr. Bensi Eleurin, maganda umaga po. Good morning po. Magandang umaga, lakay Teo at lakay Sister L. Sister L. Opo, Good morning po. Good morning po. DZRH. Siya po ang president. Dapat nila ba? At saka may revision po to sa gusto kong idalo sa inyo ngayong umaga sa programa ninyo. Opo, ayan. Ano bang nangyari? Ang tagal na nang nanawagan dito sa DCRS na aksyon na ng DNR itong at mga LGUs, itong problema nyo sa Porac, Pampanga. Ano na po ang nangyari dito sa Eco Protect landfill na nakatayo malapit sa Pasig Potrero River? Wala pa po bang aksyon, Mr. Eleurin, sir? Noong July 3, sumulat kami sa Environment Management Bureau kay Assistant Secretary Kaangkan complaining about itong issue sa Ecoprotect landfill sa Porac. Kasi maraming violations na kita namin, violation sa Clean Water Act, yung pag-treat nila ng waste ng mga hospitals. Mga serious na violations ito. At mismo yung pinagtatayuan ng landfill, tingin namin is hindi angkop para sa landfill kasi poros yung substrate o yung lahar. Baka mag-irritate yung mga toxic materials galing sa garbage sa Pasig Potrero River. So, nagalak naman kami noong July 16. Nagsumulat ang EMB, si Director Martin Despi, Regional Director ng Central Luzon. Sabi nila, may mga notice of violations na pala ito na issue ng DNR. Meron pala. Anong ginagawa nila? November 7, 2024, non-compliance to PD 1586 and RA 9275. Ito yung handling ng hazardous waste. And then, July 11, nag-conduct sila June 11, nag-conduct sila ng investigation at nag-issue ng notice of violation on July 9. But we are wondering, September 16 na ngayon, wala pa rin aksyon resulta sa investigation na sa notice of violation. Ang panawagan namin, because of the urgency of the matter, kasi environment and health impacts ito, pwede natin i-link doon sa issue ng flood control sa baha. Kasi kumuulan ngayon, kung unstable yung eco-protect na facility, pwedeng mag-contaminate yung garbage at saka yung mga toxic materials, hazardous materials galing sa garbage doon sa Pasig Potrero River at doon sa community mismo.
Teka muna, Mr. Mr. Elurin, ayan, kung hindi po kumikilos ang DNR, ito, umuulan-ulan na, may mga low pressure area, ayan, ano action ng local government? Dumulog ba kayo sa mayor na ng Porac, kay Mayor Kapili o kaya kay Governor Pineda? Kay Governor Pineda, dumulog na kami din kay Mayor Kapili, pero yun din, we want decisive action. Kasi responsibilidad ng LGU na proteksyonan ang mamamayan. Pwede ba i-cancel na nila yung business permit nung Ecoprotect kasi hindi, it doesn't serve its purpose. Okay. Kay Governor, nanawagan din kami sa national government kasi ito ay isang urgent na issue na hindi dapat pakuya-kuya-kuya lang yung gobyerno sa pag-address ng mga problema ito. Okay, Mr. Bensi Elurin, sige, manawagan po kay Governor Pineda, ayan, kay Mayor Kapili, ayan, huwag na sa presidente, dami ng problema. Baka hindi na kayanin. Huwag niya dagdagan. So, Pineda, kay Mayor Kapili, kay Asik Angkan ng AMB at kay Regional Director Martin Despi, kailangan natin ng mabilis na action dito kasi klaro naman yung violations. Okay, dapat ngayon dito sa usapin ng flood control o cost project sa flood control sa yung mga scam na highlight ang accountability. Okay. So dapat dito sa accountable dito mga officials nito at saka yung mismong taga-operate ng Ecoprotect, may accountability. So kung may accountability ka, you can teka muna. Isa lang Mr. Elurin. Sino ba may-ari nitong Sino ba may-ari ng Ecoprotect landfill? Ba't parang ang lakas yata? Parang hindi mo-aksyonan ng DNR at LGU. Yun nga, I'm not at liberty muna to... ayaw banggit yung pangalan. Secret muna. Pero alam naman kasi nung complaint namin, minensyon naman namin yung... sige. Okay, Mr. Elurin, wala tayong oras. Ganito lang gawin natin. Bigyan niya kami ng kopya ng inyong complaint. At kung hindi niyo mabanggit ang pangalan ng may-ari, ayan, kung nasa complaint niyo naman, kami na magbabanggit in your behalf. Sila kayo na magbabasa. Okay. Okay. Sige, bigyan ko kayo ng copy ng complaint. Okay po. Okay, Mr. na action na gawin namin para ituwid itong problema na ito. Para ma-actionan ng tao. Okay. Okay, mga kaibigan, Mr. Bensi Elurin, ang presidente ng Pinoy Action for Environment and Good Governance. Sila po ay tumututol sa landfill dyan sa Porac, Mekeni, Pampanga. Daming bayan. Oy, happy birthday din kay Malu Pagdilaw ng Pasig. Binabati na kay dating boyfriend. Franklin Pagdilaw is the name. Ayan, magpapanood siya ng Emperador mamaya. At happy birthday din kay Kuya Benji Andarayan ng Sulana, Cagayan. At si Dingas Ruel Aguila ng Maynilad. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:56. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Daming bayan. Alamin natin ang report mula kay Edniel. Ay, handa ba ang PNP? Ano nga pinaghandaan ng PNP kung ang AFP ay naka-red alert? Ayan, yes, dahil sa mga kilos protesta. Ba't nila ginagamit yung red alert? Noong araw, red, white and blue lang noong araw. Ngayon pag red lakay, siguro medyo na. Yun yung heightened alert nila ngayon. Full alert pala, full alert. Ayan. So anong alert si Edniel? Eto naman lakay, iba to dahil ang hindi. Ang Philippine National Police lakay nakabantay naman sa ikinakasang 3 araw lakay na tigil pasada naman ito at sila ay handa na tumulong o asistehan ang mga maapektuhang commuters. RH52 Edniel Parosa. Edniel.
Maigpit na babantayan lakay ng pambansang pulisya ang kasadong tigil pasado ng ilang transport group bilang protesta pa rin ng mga ito sa manumalyang flood control project sa bansa. Nakaumangan 3 araw na strike ng grupong Manibela simula bukas, habang sa Webes naman ang nationwide protest ng grupong Piston bago yan ang September 21 program sa araw ng linggo. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Tatis Jr., kabilang sa kanilang obserbahan ay kung may mga aras ng kapwa super na pipiliin pa rin mamasada. Bukod pa yan sa mga pieces of convergence na karaniwang pagdarausan ng mga programa, lalo na sa urban areas. Ngayon din inatasan ni Artatos sa commanders ground na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang matulungan ng mga commuter. Handa ang mobility assets ng pulisya sakaling kailanganin. Kumpiyansa si Artatos Jr. na nakalatag na ang estratehiya ng territorial forces batay sa mga dati ng tigil pasada. Kaugnay naman kung magtataas ulit ng full alert ang Philippine National Police, lalo na sa Metro Manila, para nga sa serye makilos protesta mula tigil pasada hanggang September 21. Sinabi ng PNP Public Information Office Lakay, sa ngayon nagbaba muna ang NCRPO ng full alert patungo sa heightened alert. Pero sa papalapit sa September 21 rallies ay inaasahang itataas ulit ng PNP ang pinakamataas itong alerto, full alert status dito sa Metro Manila. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Hindi pa sumasagot si Father Alan Cortez kung ang pagpapatay ba ng simbahan ay nakabawas ng kasalanan. Bishop Buddy Ballesteros, Abu Pate, Father Jerry Orbos, ha? Pagka ba nagpatay ng simbahan at saka chapel, nakabawas ba ng kasalanan yan? Oo. Ito ba ay passport sa langit? Pero alam mo lang, nakakatawa no? Yung Diyos susuhulan nyo. Ano kayo, hello? Di ba sabi naman nila pag hingi ka ng patawad kay Lord, pwede kang patawarin, di ba? Oo, laki, di ba sabi nga nila pag hihingi ka ng tawad, yung taimtim sa puso mo, okay na yun, di mo kailangan suhulan yung Diyos lang. Mag-alay ka ng kung ano-ano, baka lalo makadagdag yun. Well, kanya-kanyang paraan, Sister El, para makabawas ng kasalanan. Sa bagay, yung iba nagpipinitensya. Bakit hindi na nga lang sila magpinitensya, Lakay? Ayaw nga, palu-paluin yung sarili. Hindi, wag silang kumain. Mga 3 buwan. Ganun ba yun? 3 buwan di kumain. Kaya nga, already, ayan, pakitanong si Father Alan Cortez. Ayan. Di ba iba nga, ano yan, mga 1,000 Our Father yata. Di ba? Ayun nga nalaka, inuulit. Di ba yung nangungumpisal, mga ganyan, pagka inamin ka sa confession, di ba? Mayroon, sasabihin ni Father, magdasal ka ng ganito, 3, depende. 10 Hail Mary, ayan, 10 Our Father, mga ganon. Ayan, tuwing umaga, hapon at gabi, ayan. Pero sa kasalanan niyang binubuit mo, Lakay, tingin ko pati si Lord nahihiya na sa kanya. Baka lunurin sila. Actually, Lakay, may meme. Eto ba, segue ko lang. Sa sobrang makasalanan daw ng mga gahaman na ganid na balasubas na mga politiko at mga iba pang nasasangkot dito sa flood control, kahit daw si Satanas mahihiya sa kanila. Sabi daw ni Satanas, na dethrone na ako. Grabe. At ayan, ay medyo tinatawa na natin yung mga issue mahabigan, pero nakalungkot. Yes, ito po ay nakakagalit. Ayan. Pero kasi, Lakay, kapag kadinibdib mo, baka tayong dalawa yung stress na sa araw-araw na pinag-uusapan natin yung mga issue. Chill lamang po, huwag kayong mag-alala. Ayan, ang sabi ng bubit ko sa Malacanang ayan, uunahin yung epicenter. Ayan, yung mga involved sa Ghost Project, Sister L. Dahil kitang-kitang ebidensya, kahit ghost yan. Ayan. Kaya nga ghost Ayan. Kaya namumura na yung mga involved sa Ghost Projects dyan sa Bulacan. Maganda yung, Lakay, tirahin ng ugat. Ayan. At happy birthday din kay Baxi Baria ng Pasig City. Papainom ba to?
At ayan, nakaba natin palatunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Makalma. Ito na naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless po at chill-chill lang po tayo. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhana. Bye-bye. Stay safe. Justi Agnina. Justi Kumuyog. Good morning, Attorney Rodil Miliado. This time